Security guard sa viral video na nagtaboy at humablot sa sampaguita vendor sa isang mall sa Mandaluyong City. Maaaring matanggalan ng lisensya ayon sa Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSIA. Security agency ng Guardia humingi ng paumanhin. The price increase is just very minimal actually. So, wala tayong maging problema dyan. Ilang pangunahing bilihin, tataas ang presyo sa Pebrero ayon sa Department of Trade and Industry. Bigas naman na nagkakalaga ng 38 pesos per kilo, ibebenta sa mga lokal na pamahalaan at relief agencies. Pag po nagpa-imprenta muli kami ng balota tapos po may dumating muli na panibago pong directive at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema, with all due respect, uulitin po muli kung lalo pat ang posisyon na involved ay national position. Commission on Elections gagahuli na sa panahon ng pag-iimprenta ng balota sakaling maglalabas pa ng temporary restraining order ang Korte Suprema pabor sa mga kumandidatong diniskwalipika na ng komisyon. We don't have to be in a hurry. Okay? We can investigate more, we could be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment rather than today. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte mas may pag-asang sumulong sa 20th Congress, ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante. I was not a part of that dinner, so wala akong knowledge kung ano nandiyan. More of socials, light conversation. Impeachment moves kay Vice President Sara Duterte at iba pang political issues hindi na pag-usapan sa dinner sa Malacanang ayon sa ilang senador. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Kumalat kagabi sa social media ang video ng isang sampaguita vendor na pinaalis ng isang security guard sa harap ng isang mall. Sa naturang video nakuha umano noon pang Disyembre at nirepost lang kahapon, makikita na humantong sa tila alitan ng pagsaway ng gwardiya sa bata na agad umani ng batikos. Bunsod ng pangyayari, sinabi ng PNP Civil Security Group na maaaring matanggalan ng lisensya ang security guard. Ito ang balita ni Leia Ilagan. So far, based on our assessment, sa video lang po, makikita natin na may possible na violation po pagdating po sa yung conduct po ng security guard, yung decorum in the performance ng kanyang duty. So may mga violation po yan, violation po sa kanyang ethical standards, violation sa kanyang professional security creed, and other, titingnan po natin kung may violation ng special laws at pwede pong madagdag yon sa kanyang administrative complaint dito sa SOSIA. Sa viral video na ito, makikita ang ginawang pagtataboy at paghablot ng security guard sa sampagitang tinda ng batang naka-uniforme ng estudyante sa harap ng isang mall sa Mandaluyong City. Pasimple pang sinipa ng guard ang sampagita vendor habang umiiyak na ang bata. Ang insidenteng ito, hindi pinalampas ng Philippine National Police Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSIA. Ayon kay Civil Security Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudy Sangultiano, nagsasagawa na ang SOSIA ng motu proprio investigation para sa administrative complaint laban sa security guard. Sakaling mapatunayang nagkamali ang gwardiya, maaaring matanggalan ito ng lisensya at hindi na makapagtrabaho bilang security guard. Considering na medyo marami pong possible na ma-file na cases, maaari pong ma-aggravate ito, maaari pong ma-impose siya ng penalty na suspension and pwede rin po cancellation and revocation ng kanyang lisensya. Inaalam na din ng SOSIA kung may pananagutan ang Red Eye 2 Security Agency sa naging asal ng security guard. Kasama po sa ipapatawag natin ang security agency kasi po isa po sa ating
action taken would be to invite the security agency. At the same time po, yung mga training agency nito, kasi para alamin natin kung talagang nadi-deliver or nare-relay yung dapat na matutunan ng mga security guards, because that's basic sa mga security guard na i-practice nila yung proper decorum, comply with the ethical standard ng PSPs. Sinikap namin na makuna ng pahayag ang Red Eye 2 Security Agency sa isyong ito. Ngunit walang sumasagot sa mga numerong nakalagay sa kanilang social media account. Ngunit sa isang pahayag, humingi na ito ng paumanhin sa ginawa ng kanilang gwardya at nangakong paaalalahanan ang kanilang mga tauhan na maging profesional sa lahat ng oras. Ang SM Mall, naglabas na din ng pahayag na inalis na ang security guard sa pwesto at hindi na rin ito maaaring magtrabaho sa lahat ng SM Mall sa bansa. Sinabi din ni Goltiano na nakikipagtulungan na ang SOSYA sa local police para matunton ang bata. Handaan niya nilang tulungan ang biktima kung nanaisin nitong magsampa ng kasong kriminal laban sa security guard. Kapag may violation of the law, yun po, i-coordinate po natin yan sa local police since sila po ang may jurisdiction sa pag-file ng appropriate na criminal charges against doon sa security guard. Sa inisyal na investigasyon ng Mandaluyong Police na nakasasakop sa mall kung saan nangyaring ang insidente, lumalabas na uniforme ng paaralan sa Quezon City o Pasig ang suot nito. Napag-alaman po natin na itong insidente na ito ay nangyari noong December 17, 2024 pa, pero nai-repost lang daw po kahapon. Sa ngayon po, ang ginagawa ng ating investigators, ongoing po yung kanilang research sa social media. Sinabi ni Colonel Madayag na kung minor de edad ito, aalamin din nila kung nasaan ang mga magulang at bakit hinahayaan na mag-isa ang anak. Iimbestigahan din daw ng Mandaluyong Police ang iba pang comment ng ilang netizen na posibleng sinadya daw ito ng babae sa video para mag-viral sa social media. Kaugnay ng insidente, sinabi ng Civil Security Group na maglalabas sila ng Memorandum Advisory upang ipaalala sa lahat ng security guard sa bansa na igalang ang karapatang pangtao habang ginagawa ang kanilang mga trabaho. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na mas may tsansang sumulong sa 20th Congress ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang isa sa mga nag-endorso ng reklamo upang mapatalsik si VP Duterte kaugnay ng paggastos nito ng confidential funds. Ito ang balita ni Rosalie Coz. We don't have to be in a hurry. Okay? We can investigate more. We could be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment rather than today. Wala pa lumalapit kay Manila 6th District Representative Benny Abante upang hingin ang kanyang endorsement sa isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung mayroon mang magtatangka, hindi niya ito susuportahan dahil naniniwala siyang hindi na ito kayang asikasuhin ng 19th Congress. At this point in time, palagay ko, Tina, hindi na eh. I made up my mind that I'm not going to be a party of the impeachment now because it's too short a time, and I think that we're not prepared for it. Ganito rin umano ang pananaw ng iilang kasamahan niya sa Kamara na nakausap niya kaugnay ng issue. Paniniwala ng kongresista, mas mainam kung pag-iibayuhin na lamang ang investigasyon sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte sa pamamagitan ng Department of Justice at ihain ang impeachment complaints sa 20th Congress. Gate pa nito sakaling makakuha ng 103 endorsers o 1/3 sa mga miyembro ng Kamara ang isang impeachment complaint laban kay VP Duterte, hindi pa rin nakatitiyak kung uusad ito sa Senado, lalo na't papalapit na ang 2025 midterm elections.
Bagaman dismayado sa posisyon ni Congressman Abante, hindi naman nawawala ng pag-asa si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, isa sa mga nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Well, karamihan naman na nakakausap ko sa majority ay go pa rin sila. No, siguro sa timing lang at go signal nung kanilang nung majority, yung leadership ng majority. Hindi rin tayo nakakasigap siguro kasi sa 20th Congress. Kung ang magiging decision pa rin ay for impeachment, baka magbago na rin. Kasi alam naman natin may 1-year ban. Pag sinimulan ba ngayon, magiging kadugtong nung pag-assume ng bagong Kongreso after the elections? Yan yung katanungan ng marami eh. Because it will be a different composition. We will have different chairmen. Ito yung mga bagay na tinatanong. Kasi kung kadugtong siya, pwede. Pero kung hindi siya kadugtong, andun nga yung tanong, nakakayanin ba with the time constraint? Gagawa naman ng mga pagkilos sina Congresswoman Castro upang makumbinsi ang mga kasamahan sa Kongresong aktuhan ang impeachment complaints. Sa June 2025, nakatakda ang adjournment ng sesyon ng 19th Congress. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na pag-usapan sa dinner sa Malacanang kamakailan ng mga senador ang mainit na usapin sa Kamara na impeachment moves kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa ilang dumalo, purely social lamang ang pagtitipon. Ang Malacanang wala rin namang inilalabas sa detalye tungkol dito. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. I was not a part of that dinner, so wala akong knowledge kung ano nangyari. But would you know, sir, kung ano po kaya yung mga possible na... I don't know, because that's usually a very social and private affair. Wala pang inilalabas na detalye ang Malacanang sa naganap na hapunan o dinner kasama ang ilang senador at kanilang mga asawa. Sa panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nito na wala siyang alam sa detalye ng pagtitipon. Sa social media post ni First Lady Lisa Araneta Marcos, makikita sa larawan sina Senate President Francis Escudero at asawang si Heart Evangelista. Gayun din sina Senators Ramon Revilla Jr., Lito Lapid, Francis Tolentino, Sherwin Gatchalian, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, Jinggoy Estrada, JV Ejercito, Cynthia Villar, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Aquilino Coco Pimentel III, Juan Miguel Zubiri, Loren Legarda, Nancy Binay at Robin Padilla. Bagaman wala sa larawan ng pangkalahatan, nakahabol naman sa pagtitipon si Senador Grace Poe. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, purely social ang naganap at bahagian niya ito ng regular seasonal gathering sa pagitan ng mga miyembro ng Senado at ng Pangulo. Wala rin anyang political issue na natalakay sa pagtitipon. Sinabi naman ni Senador JV Ejercito na nagkakataon lang na sumasabay ang pagkikita nila sa Malacanang sa issue ng change in leadership. Sabi nga ni First Lady, parang pag every time nagpapadinner, nagkakaroon ng event, no? Kasi I think yung last dinner was after the Senate change in leadership. Yung last. Tapos ngayon naman may kasabay nung INC rally. Although hanggang doon lang. Sa panig naman ni Senador Joel Villanueva, sinabi nito na nabanggit lang sa kanya ng Pangulo ang tungkol sa pag-veto sa flood control budget ng Department of Public Works and Highways. Overall, ibang usapan naman, no? Yung budget, overall, yung flood control kasi, if you recall, and I think the President knows very well how I'm very interested and keen on monitoring the flood control programs of the government. From 1.44 billion last year, na ginagastos a day, it's down now to 1.37 billion a day. So, malaki pa rin, di ba? Malaki pa rin. 17 billion yung nabawas sa DPWH. And yun lang yung sasabihin ko. I will continue to look into it because even the President somehow asked me na, bantayan pa rin natin, tignan pa rin natin. Hindi pa rin tapos yung trabaho natin para ensure na maayos yung programs natin sa flood. Parang yun lang. That's the only thing that I can remember. Wala nang, everything is, kamusta yung bakasyon.
Hindi naman makumpirma ng ilang senador kung ang imbitasyon ng palasyo ay para sa lahat ng mga miyembro ng Senado. Ngunit kapansin-pansin na wala si Presidential Sister Senator Amy Marcos, habang sinabi naman ni Senador Risa Ontiveros na hindi siya pumunta kahit nakatanggap siya ng imbitasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tatalima pa rin ang Commission on Elections sa Korte Suprema sakaling may mga kumakandidato ulit na makakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO para maisama ang kanilang pangalan sa balota. Pero umaasa ang komisyon na wala nang matatanggap na TRO dahil masyadong apektado na nito ang pag-iimprenta ng mga balota para sa halalan sa Mayo. Ito ang balita ni Dante Amento. The rule always is comply, follow the directive of the Supreme Court. Walang intensyon ang Commission on Elections o COMELEC na pangunahan ang desisyon o i-pressure ang Korte Suprema. Nilinaw ni Chairman George Erwin Garcia, sa katunayan, sumunod sila sa mandato ng Korte na isama sa balota ang pangalan ng 5 kumakandidato na nabigyan ng Temporary Restraining Order o TRO sa pamamagitan ng pag-iimprenta muli ng mga balota. Pero ang kanila anyang panalangin o pag-asa, wala nang susunod na TRO. Paliwanag ng Poll Chief, gahol na kasi sila sa panahon partikular sa pag-iimprenta ng mga balota. December 2024 pa sana nagsimula ang ballot printing. Subalit iniurong ito ng January 6 ngayong taon para hintayin ang desisyon sa mga kaso na may apela sa Supreme Court. Kung sakali namang may matatanggap pa silang panibagong TRO, ang solusyon ng COMELEC ay sa Election Management System o EMS ay magkakaroon ng feature na pwedeng magdagdag ng pangalan ng kumakandidato. Sa dating EMS, hindi pwedeng magdagdag bilang isa sa safety feature. At this time po, lalagyan namin ng feature na pwede magdagdag at maglagay. Yun po yung implikasyon ng gagawin namin sa election management system. And therefore, sana maunawaan po natin bakit isang tabi natin yung existing na election management system. Hindi pwede siyang magdagdag. Pero ang problema ay paano kung nakapagsisimula na sila muli ng pag-iimprenta ng mga balota at may bago na namang TRO. Sabi ni Garcia, ang mangyayari ay babalik na naman sila sa simula ng pag-iimprenta ng mga balota. Pag po nagpa-imprenta muli kami ng balota tapos po may dumating muli na panibago pong directive at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema, with all due respect, uulitin po muli kung lalo pat ang posisyon na involved ay national position. So back to zero po uli kami. Lagi kami back to zero kung meron muli na makukuhang temporary restraining order upang magdagdag ng pangalan sa ating pong balota. Noong 2016 elections, hindi na nag-imprinta ng bagong balota ang COMELEC sa kabila ng nakuhang TRO ng isang vice presidential candidate dahil atrasado na sa panahon ang ballot printing kaya pinagmulta ang mga opisyal ng komisyon. Ngayong taon lang anya nangyari na magkakaroon ng reprinting ng balota. Sa ngayon, pansamantalang itinigil ang ballot printing para maisasama sa balota ang pangalan ng 5 aspirant na nakakuha ng TRO. Ibig sabihin, magsisimula muli ang COMELEC sa pag-iimprenta ng balota dahil hindi magagamit ang naunang tinatayang 6 na milyong balota na natapos ng iimprenta. Dagdag pa ni Garcia, inaayos nila ang Election Management System o EMS ng panibagong balota na iimprenta at sa Lunes, January 20 ay target nilang mapasisimulan muli ang ballot printing. Binigyang diin ito ang most ideal o dapat na talagang makapag-imprenta na muli ng official ballots. The most ideal is really Monday, whether it's Monday afternoon or Monday evening, basta importante sana makapag-imprenta tayo sa darating na Lunes. Samantala, dahil magkakaroon muli ng ballot face template, sabi ng komisyon, aalisin na rin nila ang pangalan ni dating Gobernador Luis Chavit Singson sa balota sapagkat may panahon pa naman silang gawin ito. Formal nang umatras sa kanyang kandidatura bilang senador si Singson kanina matapos magsumite ng statement of withdrawal sa COMELEC. Hindi rin ito pwedeng palitan o i-substitute sapagkat siya ay voluntaryong nag-withdraw. Ngayong tayo po ay magbaback to zero sa pag-iimprenta ng balota at may panahon po tayong ilang araw, kung ngayon po gagawin, at least po matatanggal pa namin yung pangalan doon po sa balota. Paliwanag ni Singson kaya siya umatras ay dahil sa kanyang pagkakasakit at kalalabas lang anya ng paggamutan. Pneumonia, mas grabe sa pulmonya yun. Kung saan Pablo ako, ano yung kumain So magagawa ko naman lahat. Pagtulong sa tao, talo ko magagawa kung gagawin ako.
Kung maaalis ang pangalan ni Singson sa balota, magbabago ang numero ng mahigit 10 senatorial aspirant na sumusunod sa kanya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan ng Commission on Elections sa COMELEC kung maaari pang magamit at hindi na kailangan pang sirain ang mahigit 2.3 million na mga balota para sa Bangsamoro parliamentary elections. Wala naman kasing pangalan ng mga kumakandidato na kailangang idagdag dito. Pero ang nakikitang problema ng COMELEC, bawat balota ay mayroong serial number. Meron po serialization kasi ang lahat ng balota. Naka-serialize po kasi yan. And therefore, baka kasi dumating sa punto na hindi siya mag-imprenta doon sa ibang lugar because may serial number po, may naka-serialize yung mismo mga balota. So yan po yung mga nire-resolve ngayon. Malalaman kung pwede pang magamit ang parliamentary election ballots kapag nagkaroon na ng panibagong Elections Management System o EMS. Numero 1 problema pa rin sa Metro Manila ang traffic. Kaya irerekomenda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad din sa lahat ng mga national government agencies sa Metro Manila ang 7 a.m. to 4 p.m. na pasok sa trabaho. Ayon sa MMDA, nakatulong ang ganitong hakbang upang maibsan ng matinding traffic. Ito ang balita ni JP Nunez. Kung lahat po ng national government agencies ay mag-i-implement ng 7 to 4, doon po mararamdaman talaga yung magandang epekto nito. Nakita niyo yung datos, halos kalahating milyon po ang empleyado ng national government agencies dito sa Metro Manila. Mula nang ipatupad ang modified working schedule o pasok mula 7 a.m. hanggang 4 p.m. sa ilang government employees noong nakaraang taon, naobserbahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagluwag ng daloy ng mga sasakyan lalo na sa mga main thoroughfares sa Kamaynilaan. Dahil dito plano na ng MMDA na irekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 7 a.m. to 4 p.m. na pasok sa mga national government agency sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hihingan nila ng rekomendasyon ang mga local government unit sa Metro Manila upang makapagsumite ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalong madaling panahon. Sa datos ng MMDA, nasa halos kalahating milyon ang mga empleyado ng national government agencies. Kaya naman kung hindi ito sasabay sa rush hour, mas lalong luluwag ang traffic sa Metro Manila. Kung pagbabatayan naman ang feedback ng kanilang mga empleyado, mas gusto ng mga ito ang 7 a.m. to 4 p.m. na pasok dahil hindi sila sumasabay sa bulto ng mga sasakyan kapag rush hour. Dito po sa amin, nasanay na yung empleyado. So gusto na nila kasi nakakauwi sila na maaga. 4 o'clock, dismiss na sila. So nakakabiyahe sila before pa mag-traffic. So sa amin, natutuwa sila. Ang San Juan City naman at Pasay City na nagpatupad ng modified working hour, pabor na ituloy ang 7 a.m. to 4 p.m. na pasok ng mga empleyado. Pabor ako sa 7 to 4, lalo na't may mga eskwela rin na nagdudulot ng traffic sa San Juan, specifically Ortigas. So you have Xavier, you have Ica, you have Lasal Green Hills, which is Mandaluyong but bordering San Juan. So, yung oras din ng pasok ng City Hall ay mas iwas ngayon dun sa pasok din ng mga eskwela. Sanay na ang mga empleyado na pumasok ng 7 to 4. At ganoon din, mas hindi nila na may jeep yung rush hours at peak hours. Mas madali silang makauwi.
Samantala, ipinaliwanag naman kanina ng MMDA na hindi nila alam kung ano ang methodology na ginagamit ng TomTom Traffic Index sa pagtukoy ng mga syudad na matindi ang traffic. Sa pananaw ng ahensya, naging epektibo naman ang kanilang mga traffic mitigating measure dahil mula sa numero 1 pinaka-traffic na lugar ay bumaba ito sa number 14 sa 2024 result na inilabas ng TomTom Traffic Index. Sa datos ng TomTom, 32.17 minutes ang average time sa 10 kilometrong biyahe. Pero ayon sa pag-aaral ng MMDA, nasa 24 minutes lang per 10 kilometers ang dapat na datos. Kung ang pagbabasihan po ay yung survey ng MMDA na 24 minutes per 10 kilometers, dapat hindi po tayo rank number 14, kung hindi magra-rank po tayo ng 98 to 105. Noong nakaraang taon, umabot sa higit 464,000 ang pinakamataas na bilang ng mga sasakyan sa EDSA sa loob lamang ng isang araw. Ito ang pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng EDSA mula noong 1977. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariela Toza mula sa Perth, Australia. Nagkasundo na ang Israel at Hamas para sa isang ceasefire. Kapwa namang inangkin ni na President Joe Biden at incoming President Donald Trump ang tagumpay nito. Ito ang balita ni Klein Sinka. At long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Matapos ang halos mahigit isang taong bakbakan, magkakaroon na ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Mismong si US President Joe Biden ang nagkumpirma ng kasunduang ito. Nakapaloob sa ceasefire agreement ang pag-alis ng mga puwersa ng Israeli, pagpapalaya sa lahat ng natitirang mga bihag na hawak ng Hamas, kabilang ang mga kababaihan, matatanda at nasugatan ng mga bilanggo, at ang pagpapalaya sa daan-daang mga bilanggo ng Palestinian. Magsisimula ang three-phase deal sa linggo, January 19 o isang araw bago ang pagbaba sa pwesto ni Biden. Ayon kay President Biden, ito ay resulta ng extreme pressure na ginawa ng kanyang administrasyon laban sa Hamas at walang patid na diplomasya sa pagitan ng US, mga kaalyado nito at ng liderato ng Hamas. After 8 months of non-stop negotiation, my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. Sa isang post naman sa kanyang social media, ipinagmalaki ni Trump na ang ceasefire ay resulta ng kanyang pagkapanalo sa eleksyon noong Nobyembre. Dagdag pa ni Trump, patuloy nakikilos ang kanyang napiling special envoy sa Middle East upang siguruhing hindi na magiging pugad ng terorista ang Gaza. Una na nagbabala ang bagong US President sa kanyang social media na magkakaroon ng hell to pay sa Middle East kung hindi papayag ang Hamas sa ceasefire at hindi papalayain ang hostages bago ang kanyang inauguration sa Lunes local time. Samantala, ipinagmalaki naman ng outgoing President na Estados Unidos na kabilang sa mga papalayaing bihag ang mga Amerikano at sila ni Vice President Harris ang sasalubong sa mga ito. The release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release. Ikinatuwa naman ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang ceasefire at pagpapalaya sa mga bihag. I commend the mediators, Egypt, Qatar, and the United States of America, for their dedicated efforts in brokering this deal. Their unwavering commitment to finding a diplomatic solution has been critical in achieving this breakthrough. I call on all relevant parties to uphold their commitments
and ensure that this deal is fully implemented. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa kumpleto ang kasunduang ito sa Hamas. Isinasaayos pa niya ang detalye ng ceasefire. Klein Zinca, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isasara na ng ByteDance ang TikTok sa Amerika sa January 19 bilang pagsunod sa bagong batas na naglalayong ipagbawal ang naturang app. Ibinahagi ng mga user ang kanilang pagkadismaya habang apektado naman ang mga content creator na umaasa sa kita mula rito. Pinag-aaralan ni President-elect Donald Trump ang isang executive order upang ipagpaliban ang TikTok ban upang bigyan ng oras ang kanyang administrasyong makipag-usap para sa posibleng pagbebenta ng app. Gayunman, patuloy na tumatanggi ang ByteDance sa idea ng pagbebenta nito. Nakamit ng Spain ang isang bagong record ng 74 na milyong international tourists noong 2024. Ito ang pinakamataas na bilang ng mga bisita mula nang magsimula ang mga record ayon sa Tourism Minister ng Spain. Ang bilang ay tumaas ng 10% kumpara noong 2023 na may 83.5 milyong bisita. Umabot sa 126 billion euros ang kita mula sa foreign tourists o 16% na pagtaas mula noong 2023. Patuloy na binibigyan ng pansin ang sektor ng turismo ng Spain na may kontribusyon na 12.3% sa kabuuang GDP ng bansa. Natuklasan ng University of Queensland na ang endometriosis ay pangunahing sanhi ng pagkakaospital sa kababaihan sa Australia ay ang sakit. Ayon sa pag-aaral, mas madalas maospital ang may endometriosis lalo na matapos ang diagnosis. Ang sakit ay nagdudulot ng malalang sintomas tulad ng pananakit ng puson, depresyon at infertility. Nanawagan si Professor Gita Mishra ng mas maraming pananaliksik upang makabuo ng mas epektibong solusyon para sa long-term management ng endometriosis. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Patuloy na problema ng bansa ang kakulangan sa healthcare workers lalo na sa mga maliliit at malalayong komunidad gaya ng mga baryo at sityo. Kaya naman iba't ibang insentibo ang inilaan ng pamahalaan upang mahikayat ang mga ito na piliing magtrabaho sa Pilipinas sa halip na mangibang bansa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. So we need more. We deploy midwives, nurses, doctors to the barrios, and all other deployments, no? Pinadala sila sa doctor-less communities, yung hindi makahire. Kapos pa rin ang Pilipinas sa mga health worker, kaya patuloy sa paghahanap ng mga paraan ng gobyerno kung paano masusolusyonan ito. Ayon sa Department of Health, mahirap tapatan ang malaking sahod na nakukuha ng mga healthcare worker abroad. Ngunit umaasa ang kagawaran na mabigyan ng mga ito ng komportableng buhay at maayos na benepisyo kapalit ng hirap na kaakibat ng kanilang trabaho. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, isa sa mga ginagawa nila ngayon ay pagde-deploy ng nurses at mga espesyalistang doktor sa rural areas. Nais nilang ipakita sa mga ito ang pangangailangan sa mga health workers upang hindi mapabayaan ang public health system sa bansa, lalo na sa mga lugar na malayo ang akses sa mga ospital. Ang hope namin, matuwa na siya doon at eventually doon na siya mag-practice. Parang sa doctor to the barrios, some of them eventually, 2-year contract lang kasi yun. After 2 years, some of them return to central office, some of them nag-stay na as municipal health officer. Samantala, plano rin ng kagawaran na mahikayat palalo ang mga nursing graduate na piliing manatili sa Pilipinas upang magtrabaho. Pangunahin sa kanilang ginagawa ay itaas ang kanilang sahod.
Number one, nataas na natin yung salary grade ng ating mga nurses in the government sector. So ang flow ng pay ng nurses is, una, sa private hospital sila. Pag nagka-vacancy sa government, lumilipat sila. So yung private umiiyak kasi nawawala sila. But they are following up by raising the salaries they're giving to private nurses. Bukod sa sweldo, may iba pa silang iniaalok na insentibo para matumbasan ang hirap ng trabaho sa mga public hospital gaya ng pabahay at healthcare. In fact, ang thinking ko, if mayroong housing through Pag-ibig, mayroong healthcare na ngayon, ang DBM nagbigay na ng additional 7,000 pesos a year for additional healthcare cost. Tapos gusto ko nga libre na ang healthcare ng lahat ng nurses na nagtatrabaho sa DOH, them and their families. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinamamadali na ng palasyo ang pagkasampa ng kaso at deportation o pagpapatapon sa mga dayuhang POGO workers pabalik sa kani-kanilang mga bansa. Sa ngayon kasi, gobyerno pa ang gumagastos sa pangangailangan ng mga ito habang naghihintay ng deportation. Nasa 100 small-scale POGO naman ang target ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na mabuwag hanggang sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sabi nga ni ES, you fast track all the documents that we need for the immediate deportation kasi nga, pag habang tumatagal dito yan, siyempre lumalaki yung gastos natin dahil we are providing food, shelter, tsaka yung mga kailangan yan. And ayaw naman natin ng gano'n. Lumalaki na ang gastos ng gobyerno sa mga nakukuling foreign workers ng mga Filipino Offshore Gaming Operators o POGO. Kaya naisda ng pamahalaan na masampahan na ng kaso ang mga ito at agad na ma-deport. Sa ngayon, mahigit 300 dayuhan pa ang nasa kustodiya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Bukod pa ang mga nasa ibang tanggapan ng pamahalaan gaya ng Bureau of Immigration. Ayon sa PAOK, nagtutulong-tulong na ang mga ahensya ng government agency para mapadali ang pagtugi sa mga natitira pang dayuhang POGO workers sa bansa. Ang marching order ni ES is talagang tugisin. And it's not only sa PAOK but also yung Department of Interior and Local Government, yung DOJ, they were also told by the Executive Secretary to fast track yung pagpapile ng kaso and of course yung sa deportation, kasi under the DOJ, it's the National Bureau of Investigation and the Bureau of Immigration. Kaya naman mas madali na ang operasyon laban sa mga guerrilla-style POGO dahil tulong-tulong ang mga ahensya. Kahapon, araw ng Miyerkules, pinulong ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga miyembro ng Technical Working Group, kabilang dito ang PAOK, Department of Interior and Local Government at Department of Justice. Kasama rin sa meeting ang Defense Department, Department of Foreign Affairs, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Gayon din ang Bureau of Immigration, Anti-Money Laundering Council at PAGCOR. Sa ngayon, mayroon pang mahigit 100 grupo ng small-scale POGO ang tinutugis ng pamahalaan. Sabi ng PAOK, ngayong buwan ng Enero hanggang Pebrero, hahanapin nila ang lahat ng mga small-scale POGO na ito. Mas maingat naman ang mga operatiba ngayon dahil madaling makatakas ang mga dayuhan kapag natunugan ang operasyon. Dati gumagamit sila ng mga yung mga computers, yung mga table computers, but now mga laptops na lang ang ginagamit nila at yung mga pocket wifi. For every laptop, isang pocket wifi. Bakit? Kasi para mas madali silang makaalis. Halimbawa, magkaroon ng raid, pwede nilang tiklopin yung laptop nila kasama na yung wifi. Hindi madidisrupt yung operation dahil nga kumpleto pa rin, nandun pa rin yung connection. Kanina isinailalim na sa inquest proceeding ng Bureau of Immigration ang 29 na dayuhan na nahuli kahapon sa Silang Cavite dahil sa operasyon ng small-scale POGO. Sinampahan ang mga ito ng reklamong paglabag sa immigration law. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hawak na ng Criminal Investigation and Detection Group
ang 10 sa 29 na pulis na akusado kaugnay sa operasyon sa 990 kilos ng shabu sa Maynila noong October 2022. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, kabilang sa hawak na ng PNP ay ang isang Police Lieutenant Colonel, isang Major, isang Captain at isang Lieutenant. Meron din isang Police Executive Master Sergeant, Police Senior Master Sergeant at 4 na patrolman. Ang mga ito ay sumuko at ang iba naman ay naaresto ng mga otoridad. Sinabi ni Police Brigadier General Fajardo na 19 pa ang patuloy na pinaghahanap ng mga pulis. Tinayak ni Senator Joel Villanueva na maaprubahan ang prangkisa ng Manila Electric Company o Meralco bago matapos ang 19th Congress. Ayon sa mambabatas, wala itong nakikitang malaking issue para maharang ang prangkisa na power distributor. Ngunit may ilang senador anya na nais maghain ng mga bagong amyenda para rito. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. I think itong week na papasok would be the last week of interpellations, debates, and period of amendments. So hopefully before I'm looking at before the break, mapasa namin to at least on second reading. Patuloy na tinatalakay sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang renewal ng prangkisa ng Manila Electric Company o Meralco. Sa panayam kay Senador Joel Villanueva, inihayag nito na target nilang maipasa ang panukala sa second reading sa plenaryo sa susunod na linggo. Habang maaari din anyang maaprubahan ito sa third reading bago pa ang 2025 national and local elections. Ayon kay Senador Joel Villanueva, naabot ng Meralco ang pinakamataas na puntos pagdating sa customer experience kumpara sa iba pang distribution utilities sa bansa. Bunsod nito, kumpiyansa ang mambabatas na maaprubahan din ang panibagong 25-year franchise ng Meralco. Can we say na within this 19th Congress, maaprubahan Oh, yes. I have no doubt about it. In fact, I will not even be surprised if we'll be able to finish this even before the break, before the election. So, everything is possible. Ang conservative estimate ko lang yung at least mapasa namin ito on second reading before we have this break or the election. Sinabi rin ni Senador Villanueva na bubuo ng subcommittee para sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng franchise renewal ng naturang power distributor. Pangungunahan nito ni Villanueva na planong tingnan ang posibilidad ng job creation o pagkakaroon ng mga bagong trabaho na maaaring buksan sa pagpapatuloy ng kanilang kontrata. Some members already indicated that they will no longer interpolate but more of they will introduce amendments. With regard to major issues na parang maghaharang or anything, wala akong nakikita. Kasi alam din naman ng mga colleagues natin how important this measure will be if we pass it immediately. Binigyang din ng mambabatas ang kahalagahan na hindi magkaroon ng antala sa serbisyo ng kuryente lalo pat may kinalaman din ito sa isyu ng seguridad. Suportado naman ng iba't ibang grupo ang muling pagkakaloob ng prangkisa sa Meralco. Ayon sa Federation of Philippine Industries, wala silang nakikitang dahilan para i-disrupt ang patuloy na operasyon ng naturang distribution utility. Tinatayang nasa 20 industry groups ang pabor sa Meralco franchise. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May nakaambang dagdag presyo sa ilang pangunahing bilihin sa susunod na buwan. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, inaprubahan nila ang pagtaas sa presyo dahil nagmahal din ang ilang materyales. Samantala, bumaba na ang presyo ng bigas sa Pasig City Market batay sa ginawang inspeksyon ng DTI at Department of Agriculture kaninang umaga. Ito ang balita ni Benedict Samson. Only 72% will not have any price increase. And if ever may price increase, just dun sa 28%. And most are below 5% and a little bit below 10%. So the price increase is just very minimal actually. So wala tayong maging problema dyan. Inaasahan na sa January 20, ilalabas na ng Department of Trade and Industry ang listahan ng mga produkto na magkakaroon ng bahagyang price increase.
Kabilang sa nabanggit ng DTI na magkakaroon ng taas presyo ay sardinas, tinapay, kandila at baterya. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, inaprobahan na nila ang hiling na taas presyo ng ilang manufacturer dahil na rin sa pagtaas ng presyo sa materyales. Naintindihan rin natin that yung mga ibang products, nagtaasan na talaga yung mga raw materials nila. So, we also understand the side naman also of the manufacturers kasi kailangan din nilang kumita kasi they employ a lot of people also. So, ayaw rin natin yung mga tao na na-employ nila, ayaw din natin mawala ng trabaho. So, we really have to be fair in our prices also. Sa Pebrero naman ito inaasahang ipatutupad ng DTI. Ngunit ngayon pa lang, dumadaing na si Nanay Josie Ero sa halos magkakasunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sana po ibaba na lang kasi hindi na namin kaya eh. Sobra na ang taas. Dati mababa rin yan na pinakamataas 35, 40. O ngayon lalong tumataas pa. Sabi ibababa, kakaunti lang ibaba. Hindi na po namin kaya yun. Ay, bigas lang. Dapat lahat ibaba. O, yung sardinas tumaas na bago mag-December. Dagdag pagtitipid naman ito para sa iba upang mapagkasya ang kanilang budget. Control na lang po kami. Minsan 500. Ang ulam namin, minsan hindi ka na nga makabili ng galunggong eh. Mga itlog, gulay, kahit nga gulay tumataas rin eh. Kanina, nag-ikot ang Department of Agriculture at DTI sa Pasig City Market at isang supermarket sa lungsod. Napansin naman ng DA at DTI na karamihan sa mga local rice na ibinebenta ay nasa 39 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na maaaring mabili. Well, tingin ko yung push din natin ng DA at DTI at maybe kasama yung ating mga kapulisan at kongreso at na nakikiusap na gawin mas reasonable yung presyo lalo na imported rice. Dahil nga nakita na natin na yung presyo na above 58 is talagang unreasonable, no? So mukhang sumusunod naman lahat at nakikisama. Sa buwan ng Marso hanggang Abril inaasahan na mag-aanihan ng palay ang mga magsasaka. Kaya naman para mabawasan ang stock sa mga bodega, magbebenta na rin ng bigas ang NFA at DA sa mga local government unit at relief agencies. So kung puno ang warehouse namin, hindi kami makapagbili sa mga farmers sa maayos na presyo. So kailangan namin maibenta kaagad yan. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., simula bukas ay nasa 38 pesos per kilo na ang magiging presyo ng bigas sa Kadiwa stores. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Justified o makatuwiran lamang ang posibleng pagdedeklara ng food security emergency para sa bigas ayon mismo kay Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel. Giit ng kalihim sapat ang datos bilang suporta sa ganitong hakbang. Isang resolusyon ang inaprubahan ng National Price Coordinating Council o NPCC upang himukin ng DA na magdeklara ng food security sa bigas dahil nananatiling mataas ang presyo nito. Pero hindi pa nila ito napag-uusapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, sa ilalim ng Food Security Emergency ay bibigyan ng pahintulot ang National Food Authority na ilabas sa merkado ang imbak nilang bigas upang maging stable ang presyo nito. Paraan din ito para mabawasan ang imbak na palay sa mga bodega ng NFA upang makabili naman sila ng palay sa mga magsasaka pagsapit ng anihan sa susunod na buwan. The declaration of a food security emergency is a last resort or option for the DA. The DA Secretary has made other significant actions to lower the price of rice, such as the incoming MSRP for rice, the labeling rules na binabago natin, coordination with importers, retailers, and wholesalers. We coordinated with the Metro Manila mayors this morning, and coordination, of course, with other government agencies such as DTI, the police, the military, PCC, and among others.
Tinalakay sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw ang regulasyon sa mga produktong tobacco at vape. Dito muling binigyan diin ng iba't ibang health advocate ang masamang epekto sa kalusugan ng mga nasabing produkto at kung ano ang magiging resulta kung bababa ang buwis ng mga ito. Ito ang balita ni Jed Neresina. So we know 4.1 increase in oral cancer, but there are 20 other cancers caused by tobacco. You name it from head to foot. It's probably related to smoking. Cancer, cardiovascular at renal diseases, maging ang ilang less life-threatening na sakit. Ilan lang ang mga ito sa masamang dulot ng tobacco o paninigarilyo sa tao. Inilatag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina ni Dr. Antonio Miguel Danz, isang clinical epidemiologist sa Philippine General Hospital, na higit sa 40 sakit ang maaaring makuha dahil sa tobacco. Kasama na rito ang lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, ischemic heart disease, ischemic stroke at iba pa. Dagdag pa ni Dr. Danz, tumaas ang bilang ng mga gumagamit ng vape mula nang maisabatas ang Vape Regulation Law. We warned when this was passed that we are going to see a rise in smokers in 2023 because of the liberalization of access. Remember, we lowered the age, we increased the number of flavors allowed, and this is an attraction to the youth. Kaya kaugnay nito, gaya ng ibang health advocate, ay tinututulan nila ang pagbabawas ng buwis sa tobacco products. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, tataas ng 5% taon-taon ang buwis sa tobacco. Ngunit sa ilalim ng House Bill 11279, ihihinto ang pagtaas ng buwis sa 2026 at papalitan ang 5% na taunang pagtaas ng 6% tuwing 2 taon simula sa 2027. Ngunit sa ilalim ng House Bill 11279, ihihinto ang pagtaas ng buwis sa 2026 at papalitan ang 5% na taunang pagtaas ng 6% tuwing 2 taon simula sa 2027. The bill that they filed essentially sabotages the sin tax bill, the sin tax reform. That's why we'd like to call it the sin tax sabotage bill. It will effectively lower the real tax rates of the sin taxes. They're effectively encouraging the cigarette consumption. This bill will result in more people smoking. Para naman sa grupong Child Rights Network, ang hakbang na pagpapababa ng buwis sa mga nasabing produkto ay magbubukas lang sa mga kabataan sa mas maluwag at mas madaling access sa tobacco at vape products. Malinaw po sa mga datos na dumoble na ang mga kabataang age 10 to 19 years old ang naninigarilyo at may 5-fold increase naman po sa mga kabataan ang nagve-vape. Hiling ng mga health advocate, huwag hayaang mapadali ang access at mas maging affordable, partikular sa mga kabataan ang tobacco at vape products, dahil magriresulta ito sa patuloy na pagtaas sa naitatalang e-cigarette o vaping use-associated lung injuries. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumagda sa isang joint declaration of intent ang Department of Migrant Workers at Ministry of Economic Affairs ng Finland ngayong araw. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ito ay tandaan ng pagpapalalim ng bilateral labor relations at joint committee maging ng sustainable recruitment sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. The very reason why we are here today is because we were brought together by Filipino workers and Finnish employers to enhance areas of labor mobility, employment, recruitment, integration of workers, and also enhancing ways in which we could make recruitment more transparent, sustainable, and ethical. Umaasa ang Department of Migrant Workers na magiging maganda ang resulta ng naging kasunduan ng bansa sa Finland. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, layo nito na magkaroon ng malalim na ugnayan at pakikipagtulungan sa Finland sa pagpapalawak sa regulasyon at benepisyo ng mga overseas Filipino workers at maging sa demand ng health workers.
Nevertheless, we do have our systems where we have our Filipino workers express their issues and concerns in a manner that will provide more protection and improve, again, the bilateral labor relations between the two systems and relations between the two countries. Dagdag pa niya na mataas ang kumpiyansa nito na hindi magkakaroon ng pag-abuso sa kasunduan dahil sa maayos na sistema at labor system sa Finland. Samantala, ayon naman sa Minister of Employment ng Finland na si Arto Satonen, positibo din ang pagtanggap nito dahil sa nakitang husay ng mga Filipino health workers sa kanilang bansa. We already have few thousand Filipino workers in Finland, and we have been very satisfied about what they work. Sa kasalukuyan, ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, mayroon ng 5,000 hanggang 6,000 na mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Finland. Bagamat hindi sila naging covered ng naging kasunduan ng dalawang bansa, ay naroon pa rin naman ang pagsisiguro sa karapatan at benepisyo ng mga existing workers sa bansang Finland. Ayon kay Minister Satonen, bukas din aniya sa lahat ng mga Filipino workers na nais magtrabaho na dalhin ang kanilang pamilya. Ayon naman kay Secretary Kakdak, makatutulong ito sa healthcare sector at healthcare system sa bansa. It addresses particular issues in our healthcare sector. So to put less of a strain on our healthcare system and our universal healthcare system here in our country, then it would be suitable not to necessarily demand for, should I say, certified or professional nurses, because one can come in, let's say, as a caregiver or nurse assistant and be upgraded from there in Finland. Inaasahan sa inisyal na implementasyon ng kasunduan, 100 na mga OFW ang ipadadala sa Finland at posibleng madagdagan pa ang demand na ito. Minister was explaining Finland is an aging country and there will be more need for nurses and healthcare sector in the future. Sa kasalukuyan, ayon kay Secretary Kakdak, nilalayon din ng ahensya na magkaroon ng enhanced training education sa bansa para sa pagpaparami at pag-develop ng mga skilled healthcare worker. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakalatag na ang contingency plan para sa seguridad sa nalalapit na halalan sa Negros Occidental. Ito ay upang masiguro na hindi makokompromiso ang kaligtasan ng mga Negrense sa gitna ng pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Ito ang balita ni Clarice Suabe. Ito lang po ang natin, tinitingnan natin. Sana wag naman mag-alburuto pa po yung mga Kanlaon. It will challenge our preparation, especially po sa tao natin. Kung tuluyang sasabog ang Bulkang Kanlaon kasabay ng halalan, magiging hamon sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kanilang manpower. Mangangailangan ito ng karagdagang pwersa para maging balanse ang kanilang pagbabantay sa aktibidad ng bulkan at matiyak ang seguridad sa halalan. Po ng equal preparation natin. We cannot do away that given less people in our preparation of election, and also we cannot say that we are going to be less in our preparation and safeguarding the welfare ng mga tao dun sa Mount Kanlaon eruption. And we are planning for the contingency. Kailangan natin mag-request for our mobile forces. Our mobile forces are ready to be deployed naman po. Sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon noong Disyembre, agad na ipinadala ng Negros Occidental Police Provincial Office ang kanilang mga tauhan upang magbantay sa mga evacuation center at border control. Ito ay upang matiyak na wala ng taong babalik sa 6 kilometers permanent danger zone. Naging abala naman sa pagbabantay sa seguridad sa mga tao sa paligid ng bulkan. Nakapag-account na ang Negros Occidental Police Provincial Office ng mga tauhang ide-deploy sa halalan, mula sa mga pulis na magbabantay sa mga voting precincts hanggang sa pag-safeguard ng mga election paraphernalias at iba pa. Tinatayang higit 2,000 mga pulis sa probinsya ang ide-deploy upang mapanatili ang kapayapaan sa halalan. Bagaman may sapat na bilang ng mga police personnel, naglatag ng contingency plan ang probinsya na magagamit sa oras na sasabog ang bulkan kasabay ng eleksyon. We are requested that in any time, pwede na nating i-pull out yung mga tao natin. But eventually,
for the purpose, actually meron kaming reserve talaga dito sa provincial office namin na dalawang team na just in case na kailangan ng hugutin ng tao. We have the RSSF personnel natin. Araw-araw po yun, ma'am. 24/7 yung bantay namin. Just in case na mangailangan ng tao, yun ang mga tao natin, hindi natin i-deploy doon. Mangangailangan ng karagdagang tao sa mga apektadong lugar, partikular sa mga lungsod ng Bago, La Carlota, Himamaylan, La Castellana, Moises Padilla at ilang bahagi ng Negros Oriental. Kasalukuyang nasa green category ang probinsya ng Negros Occidental ngayong halalan. Wala itong itinuturing na areas of concern at wala ring anumang banta sa mga tatakbong kandidato sa probinsya. Samantala, nakatakdang magsagawa ng iba't ibang aktibidad ang probinsya, gaya ng Peace Covenant, Unity Walk, Prayer Rally, at iba pang peace initiatives para sa mapayapang halalan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, sa bisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ang losing streak ng NSA Home Masters matapos magwagi laban sa DFA emissaries sa pagpapatuloy ng eliminations ng UNTV Cup Season 11, habang tinapos naman ng AFP Cavaliers ang winning streak ng Comelec Vanguards. Samantalang nabuhayan ng pag-asa ang PhilHealth Consulta na makaabante sa next round. Ito ang balita ni Bernard Danis. Balik sa winning momentum ang PhilHealth Consulta. Yan ay matapos ang tatlong sunod na pagkatalo sa eliminations ng UNTV Cup Season 11. Makapigil hininga ang kanilang bakbakan ng DFA emissaries kahapon sa Paco Arena sa Maynila. Pero bago yan, lumawang pa ng 8 points ang DFA sa first quarter, 6-14. Second frame, kumayod ng 13 points si John Avrientos para iangat sa double digit ang abante ng DFA, 33-20. Third kanto, bumelta ng 26-11 run ang PhilHealth with Ian Maso scoring 11 points, 46-44, lamang na ang Consulta. Under 4 minutes and 44 seconds mark sa last quarter, lumobo pa sa 10 points ang hinahabol ng DFA dahil sa 11-3 run ng PhilHealth. Last 15 seconds, nakadikit na ang DFA, 61-60. Subalit na ipasok ni J.O. Resurrection ang isa sa dalawang free throw na nagsilbing final dagger na tumapos sa naghahabol na DFA. Sinika pa ng emissaries na makabawi pero di na pumabor sa kanila ang oras with a final score na 62-60. Best players of the game sina Ian Maso na kumubra ng 18 points at 6 rebounds at si Alex Noriega na dinumina ang board with 23 rebounds, 10 points at 3 steals. Nung first half, medyo hindi kami maka-shoot, so we have to stay aggressive lang nung second half. Sabi nga sana, naniniwala ako sa sa rule of half eh. Kung di ka makashoot ng first half, eventually second half, kung magiging aggressive ka, makukuha nyo rin yan. Nanginaan na rin ako ng loob, pero naisip ko yung pangako ko kasi sa misis ko na babatiin ko siya. Dahil sa panalo, nabuhay ang pag-asa ng PhilHealth na makaabante sa next round. Inaabangan na lamang ng Consulta na nasa ikatlong pwesto sa Group A ang resulta sa nalalabi pang games ng kanilang mga kabraket. One ball possession lang din nagkatalo ang dikdikang bakbakan ng AFP Cavaliers at Comelec Vanguard sa second game. First quarter, hawak ng Comelec ang momentum with 6-point advantage, 11-17. Second frame, bumomba ng 4 out of 6 sa 3-point area si Michael Banyara para sa AFP. Sumagot naman ng 12 points si Vincent Corrador ng Comelec, kaya naman labang pa rin ang Vanguards 39-43.
Third kanto umangat sa double digit ang abante ng Comelec pero pumutok ng 10 points si Darwin Cordero para makadikit na ang AFP, 56-59. Fourth quarter, back-to-back na 3 points ni Cordero at Paulino Rebollos ang pinakawalan ng AFP, 62-59. Naagaw na nila ang momentum. Last 2.5 minutes, pasok ang Tres de Francisco Guiriba ng Comelec. Tabla na sa 71 points. Kick out to Guiriba, rhythm 3, Sagutan lang ng puntos hanggang sa last 30 seconds. Tabla na naman ang score at 74 points. Pero sa huli, ang putback ni Gil Paguta Isidro ang nagsilbing final bullet na tumapos sa Comelec. 76-74, panalo ang AFP. Best player of the game sina Darwin Cordero na rumatsyada ng 23 points, 5 rebounds at 3 assists. At si Gil Paguta Isidro na may 10 points, 4 rebounds at 3 steals. Parehas kami both team, Comelec and AFP, kinukuha namin yung kumpiyansa namin. So, ayun, kung ano yung ginawa namin sa practice, lumabas naman. Pagdating ng second half, bumawi kami. Sinasabi ng aming coach, makinig lang, go hard, go for the rebound, put back, always go hard. Kapapasok na sa quarterfinals ang AFP Cavaliers at Comelec Vanguards. Samantala, nakapasok na rin sa win column ang NHA Home Masters matapos ang kanilang sagupaan ng DOJ Beacons. Magpapaalam na ang NHA sa Season 11 with a big win against sa DOJ sa score na 74-71. Nanguna sa opensa ng Home Masters sina Rod Basalio na may 13 points at tig 3 rebounds at assist. At si Marvin Mercado na may tig 14 points at boards, 3 steals at 4 blocks. Medyo mahirap yung pinagdaan ngayon sa adjustment. Pero eto bandang huli nakaka-adjust na kami pero masyado ng huli. Na-eliminate agad kami. So yun siguro bawi na lang kami next season. Burner Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Huwebes. Hinggil po doon sa pananakit ng pananakit ng security guard ng doon sa isang mall, ano? Yun. Ang sabi po ni Cabaya Cruz, tama ba? Emilio Cabaya Cruz. Sabi niya, security siya, dapat mahaba ang pasensya niya sa bata o sa bata na iyan. Tama naman yun, ano? Dapat mahaba ang pasensya kahit hindi sa bata. Kasi unang-una, baka hindi naman talaga bata yung naka-uniform. Maaari yun, di ba? Pero kahit na minor o hindi minor de edad, dapat mahaba ang pasensya ng isang security guard. Kasi meron dapat na, halimbawa, umaksyon doon na hindi ka nananakit. Diba? Oo. Kasi, di ba, ang security guards dapat nag-undergo yan ng bukod doon sa training na physical, yung kumbaga hindi ka physically fit lang, dapat emotionally, psychologically, mentally fit ka rin. So, yung mga ganyang aggravating instances, dapat alam nila how to deal with it. So, maganda rin na dapat nga pinapatawag yung mga agencies, security agencies, no, para ma-make sure na pati yun na-address. At tama yun na ilalag. Kasi nakita mo naman ang lalaki ng mga bit-bit ng mga security guards. So yun lang. Oo, magandang kahit paano nakita tong issue na ganyan. Kasi nangusulong na naman na yung investigasyon ng pulisya. Halimbawa, kung hindi bata yun, kung iyon ay mayor na, sa kanyang hustong gulang na, iba naman yung usapan yun. Ibang usapan yun. Sa iba naman yung ginawa ng security guard. Ibang usapan din naman yun. Kumbaga, different different. Kasi may mga nagsasabi sa social media, di umano parang part ng modus, yung
Sampaguita vendor. Although hindi natin sinasabi, under investigation po ito. Pero again, regardless... Kung may nalabag man doon, Oo. iba nga yun. Oo, Oo. regardless, yung, kasi yun nga, magkaibang issue po yun. Correct. So dapat, wala tayong paniganap, tingnan muna natin yung kakalabasan. Abangan natin. Oo. Pupuntahan ni Leia. Magpapalap na si Leia dyan. Oo. Hige. Sabi naman ni Mary tungkol sa kakulangan sa healthcare workers, yan ang magandang increment, tama ba yan, sa health workers? Dahil hindi biro ang work na yan at para maiwasan ang shortage dahil lahat gusto umalis sa baba ng sahod. Correct. Ito naman, si Zelensky. Zelensky what ba yan? Tawag yan? Yes. Kulang ang, ano yan? Kulang health lalo na sa iba't ibang lugar na wala health workers yun. Doktor lalo na sa Batangas. Haba-haba ng pila sa ospital nila. Yung kakulangan talaga ng mga healthcare workers. Okay. Tungkol naman po sa vape at cigarette issue, sabi ni Estrella Zamudio, stop manufacturing cigarettes. Tanong ko rin yan ba't nga ba ano? Gusto ko lang, tanong lang naman po, nagtatanong lang din po, bakit may mga sigarilyo pa rin. Hige, ito naman po tayo sa ating mga kausis. Salamat po, shoutout kina Chris Omapas, Benvenido Aguilon, Jobert Jerez. At binabati ko rin yung aking mga pamangkin na nag-staycation dyan sa North Grove, Pampanga. Si Raprap, si Renren, yung ate ko si Abe, yung kuya ko si Joe, tsaka si Kuya Armin. Yan. Happy viewing po. At shoutout din kina Carlos Atendido, Carmen Lazardo Riman, at Ruben Gamalo. At muli mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 119:7 na nagsasabi, Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.